Sa kabila ng matinding sunog na kanilang pinagdaanan, hindi pa rin natitinag ang diwa ng bayanihan at pag-usbong ng panibagong pag-asa rito sa Happy Land. Kasama ang pamahalaan at ng bawat mamamayang Pilipino, kapit-bisig nating pinagtutulungan ang muling pagbangon ng mga kababayan nating nawalan ng tahanan. Ngayong araw, samahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang personal na kumustahin ang ating mga kababayan na nasunugan sa Happy Land dito sa Tondo, Manila at personal na ihatid sa kanila ang mga suporta ng pamahalaan para tulungan silang makabalik sa dati nilang buhay mula sa trahedyang kanilang naranasan. Magandang araw po sa lahat. Ako si Gab Baniked at ito ang live coverage ng pagbisita ng Pangulo rito sa dalawang evacuation center sa Tondo. Kami ay inyong napapanood sa Facebook pages at YouTube channels ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office, Department of Social Welfare and Development at City of Manila. Dumating na po ang Pangulo sa Antonio J. Villegas High School sa may Jacinto Street, Barangay 101. Kasama po ng Pangulo si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, nandyan din po si Vice Mayor Chi Atienza, First District Representative Manila First District Representative Ernix Jonicio, at Barangay 105 Chairwoman Elenita Reyes. Kasalukuyan po nasa may bandang mobile kitchen, DSWD Mobile Kitchen po ang Pangulo kasama ang iba pang mga opisyal upang makita po ang pamibigay po ng hot meals kagaya ng mga arroz caldo, champorado sa mga hindi lang po sa mga affected residents ng Happy Land kundi sa mga malapit din pong residente dito sa area. At upang bigyan pa tayo ng mas malawak na impormasyon patungkol po dito sa nangyari sa Happy Land at mas lalo na sa mga tulong na maihahatid ng ating pamahalaan sa mga nasunugan nating kababayan, kasama ko po ngayon si Sir Angelo Gabriel Avila from the Manila Department of Social Welfare. Magandang araw po, Sir Angelo. Magandang araw din po, Ma'am Gab. Okay. Sir, eto po, do we have any information na po ba? Paano ba talaga nagsimula ang apoy sa Happy Land? Usually ang ating pong incident po na nangyari po noong bandang September 13, no? Nag-umpisa po ang sunog sa Building 7 ng Helping Compound na natatagpuan sa Road 10. So itinaas nila ang first and second alarm ng sunod bandang 8:30 PM, no? And at hanggang 8:31. So, tumindi ito nung third alarm bandang 8:36 PM hanggang umabot ng fourth alarm pagdating ng 9:36. So, ang fifth alarm level at Task Force Alpha at Task Force Bravo ay itinaas din bandang 10:48 ng gabi. So, yun po. So, para sure, umabot kasi ng Task Force Bravo, ibig sabihin ganun talaga katindi, ganun kalakas po yung lawak nitong nagdaang apoy. And with that po, dahil sa nangyaring ito, ilang pamilya o individual ang naapektuhan? And lahat po ba sila mga residents talaga ng Happy Land? Yes po, ma'am, regarding po sa ating mga insidente po, doon sa mga affected families po ng ating sunog, tinataya po na estimated po sa ating pamilya is 2,184 families ang nasalanta. Sila po ay residente po, no, ng sa barangay 105 at mga affected families din po natin ay doon din po nakatira. Minsan na nangungupahan din po ang iba natin po doong kababayan. At doon din po ang hanap buhay ay syempre naapektuhan din po sila kung saan po sila nagtatrabaho. Ay doon din po sila nanunuluyan, parang nakikipag-share ng kanilang renta po, no? Some of them is a family nagrerenta, no? Yes. And some of them ay may-ari ng bahay. So yun nga po nakakalungkot, no, na nasa 2,000 plus po ang families na na-affected po ng sunog natin.
sir, yun nga po, given na 2,000 pamilya ito, yun nga, syempre may mga bata, may mga matatanda. From the Manila Social Welfare Office po, may mga special interventions po ba tayo para sa yun nga, mga special cases, mga bata, kung may buntis or may mga matatanda? Paano po ang ano natin sa kanila? Usually po, from the start of our activity, dun sa nangyaring insidente, day 1 pa lang, no, nagbigay na po tayo ng stress debriefing. Yes, no? yes. Ang stress debriefing po, madalas din pong tawaging critical incident stress debriefing o CISD ay isang structured process na nagbibigay po ng psychological support sa mga taong dumaan po ng trauma or stress nung nakaraang sunog po natin, no? At dahil po doon, no, nabigyan po natin sila ng agarang aksyon, no, na maibsan po ang kanilang sa damdamin po nila doon sa sunog, no, at mabigyan po natin sila ng sapat na kaginhawaan na kahit papaano man nasunugan sila ay kailangan pa din nila na may kalingan, no, na ating pong matatanmo para po sa kanila. At isa pa din po doon ay nagbigay din po tayo ng coordination from different evacuation centers, no? Especially po ang Vicente Lim Elementary School, Antonio Villegas High School, and Barangay 105 Covered Court po, no, with the coordination po sa ating mga schools principals at ating pong Barangay 105. Kay Chairman Reyes, yun po, ma'am. Importante talaga yung stress debriefing, sir, yes, no? ma'am. Oo. Actually po, nag-aano po kami ng coordination din po sa ating mga social worker. Yes. At especially din po ay nabigyan po sila ng mga modular tent. Oh, okay. Modular tent po nung araw po ng sunog until po now, no, nagbibigay pa din po tayo. And then ang counterpart po ng Department of Social Welfare and Development and the government sa gobyerno po, no, ng City of Manila, nakikipag-coordination po kami, lalo na po sa pagbibigay natin ng breakfast, lunch, and dinner. Ganon din po sa DSWD po, no? So, yun po, ang mga naibahagi na din po ng ating lungsod ng Maynila. Nagbigay na po ng ating butihing mayor na si Francisco Isko Moreno Domagoso ng cash assistant po, no, na nagkakahalaga ng 15,000 po sa mga nabiktima po ng ating sunog. Sir, yun nga po, nabigay po tayo, ang office po ni Mayor Isko, nabigay po ng 15,000. From our part po, paano po natin masisigurado na yung mga bibigyan po natin ng tulong pong pinansyal ay mga lehitimong biktima nitong sunog? Regarding po sa ating pong pagbigay ng mga financial assistant, no, katulad ng cash grant at other pang mga assistant po na manggagaling man sa Department of Social Welfare or sa non-government and private institution, no? Yes. Nakikipag-coordinate po kami sa ating pong barangay coordinators kung saan po ang mga building po na nasalanta, katulad na lang po ng Building 7 at other mga buildings po na naapektuhan po ng sunog ay nakakapagbigay po sila ng estimated kung doon po ay residente din po doon sa mismong building na nakatalaga ang mga coordinator. At isa pa po, in-inform na din po namin ang ating Chairwoman Reyes regarding po doon sa mga nasalanta na affected ng sunog na i-inform kung ito po ba ay lehitimo. Yes, kailangan kasi verified yes, talaga. Opo, kasi importante ay talaga mabigyan po ang ating mga pamilya na bagamat sila ay talagang nasunog talaga ng malala, no, at hindi, parehas pa din po sila na dapat ma-include. Dahil ito po ay makikita po ninyo na napakalaki nung nakaraang linggo at natapos po ito nung Monday po, no? Yes, Monday. So, ayun. So, sa tansya po namin siguro nakipagtulungan din po ang ating barangay official at ang City of Manila sa pangunguna po ng Manila Department of Social Welfare sa pag-estima po ng ating mga naapektuhan na pamilya. At iyan po, patuloy pa rin po ang pagbisita ng Pangulo sa Antonio J. Villegas High School dito sa Tondo. At kasama pa rin niya si DSWD Secretary Rex Gatchalian, Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso at nandyan din po si Vice Mayor Chi Atienza.
Naparito po ang Pangulo kasama ang mga opisyal ng Manila City para personal na makita ang ongoing na distribution ng food packs at hygiene kits mula sa DSWD. At iyon nga po, nakita nga rin natin kanina na mayroong nakatayong DSWD Mobile Kitchen sa may evacuation center na ito para mamigay ng hot meals sa affected families. Ayon sa NCR office ng DSWD, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na disaster response operations ng ahensya at pakikiisa na rin sa kapakanan ng mga vulnerableng sektor. Ito ay upang matiyak na may sapat na pagkain at suporta para sa kanila habang sila ay nanunumbalik mula sa trahedya. And of course, katuwang ng DSWD NCR ang lokal na pamahalaan ng Maynila upang masigurong mabilis at maayos ang paghatid ng serbisyo. Lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor tulad ng mga bata, yun nga napag-usapan namin ni Sir Angelo kanina, yung mga bata, mga matatanda at iba pang vulnerable groups. So ayun po, sir, dito po sa Antonio J. Villegas High School, Sir Angelo, ilan po ang mga pamilyang nakalikas dito at bakit dito po sila dinala? Usually po, ang Antonio Villegas High School ay isa sa mga natuturingan po nating evacuation site, lalo na po sa mga emergency cases. Isa din po sila sa mga nakasama sa mga site kung saan pag may mga ganitong disaster, lalo na sa baha, sunog, pinupuntahan po talaga ito. At ito pa ay isa na sa mga na-coordinate na schools po sa ating Manila. So, ayun po, tinataya po na aabot po sa 178 na family ang kasalukuyang nasa evacuation po ng Antonio Villegas High School, ma'am. And gaya po ng napag-usapan natin kanina, sir, no, tatlo po yung evacuation centers po dito, di ba? Yes po, ma'am. Yes, ma'am. So ano na po ngayon ang sitwasyon o lagay dyan sa Villegas High School? And ano na po ba yung mga assistance na naipamahagi natin sa kanila? Usually, ma'am, ang mga assistant po na nabigay po natin sa Antonio Villegas High School ay ang pagbibigay po sa kanila ng immediate meals, no? Katulad na lang ng hot meals, no, from Manila Department of Social Welfare, no. So, ang ating director na si Sir J. De La Puente ay puspusan po ang pagbibigay po ng kanyang essential meals po, no, breakfast, lunch, dinner sa atin pong mga naapektuhan sa sunog po. Especially po, nabigyan din po sila ng mga modular tent, nabigyan na din po sila ng mga paunang lunas po, na katulad na lang po ng mga clothes and other foods na essential po para sa kanila. Ayun po. And with the help din po ng ating mga kasamahan po sa Manila Department of Social Welfare, no, kaysa din po sa angkla po ang bawat distrito ng Social Welfare and Development po natin sa Manila. Ang District 1, District 2, District 3, District 4, District 5, District 3, and Baseco. So lahat po ng distrito under Manila Department of Social Welfare talagang nakipagtulungan upang maiibsan po ang lagay po sa ating mga naapektuhan na pamilya po dito po sa nangyaring sunog po, no. Sir Angelo, no, at the same time kasi, itong temporary shelter po ay eskwelahan. So, dahil ito ay paaralan, paano naman po yung mga estudyante nito? Nung nagdaan pong sunog po, ma'am, nung September 14 to 15, no? So, nag-coordinate na din po ang schools, no, regarding po doon sa mga naapektuhan ng pamilya. So, starting by Monday until present po, ang naging kasunduan po, no, especially po sa ating mga butihing principal sa Antonio Villegas na si Principal Diosdado Florendo. Ang Antonio Villegas ay kasalukuyan nakaukupa po sa ating mga affected beneficiaries, no. Doon po sila pansamantalang na nanunuluyan. And after po next Friday, September 19? September 19, no, pwede na po silang makisilong po sa kanilang mga relatives, sa kanilang mga kasamahan po sa pamilya na mayroon pong mga matutuluyan, no? And regarding po doon, para mapagpatuloy po ang klase po ng ating mga bata. Dahil po nung September, nung Monday until
until onwards po, online or synchronous po ang kanilang klase. Doon po sa Antonio Villegas at sa Vicente Lim. Oo. Kasi nga naman, sir, kung titignan natin, sir, medyo challenging po talaga na mapastay po sila dito ng matagal dahil yun nga yung sitwasyon na may mga batang maapektuhan. Yes may po, mga ma'am. estudyante Opo. tayong Tama po maapektuhan. And in situations like this, sir, ano po ba ang, like, yun nga po, kayo po sa office po ninyo, naka-handle na po tayo ng mga gatong fire situations din before. Paano po ba ang unang intervention na ginagawa ng pamahalaan mula po sa local government hanggang ma-involve ang national government? So, ito po ay dumadaan po tayo sa continuous process po, no? Step by step po tayo. So, ito po ay upon coordination pa din po natin, no? With the Manila Department of Social Welfare, with the barangay official ng nasasakop ng jurisdiction ng sunog on other disaster, no? Upon coordination, nababalidate po natin ang family, estimated families, kung ilan po yung nasunugan, kung ilan po yung family, individual. Then after po nun, nasabi ko na din po kanina, stress debriefing, no? Yes, para yes. matukoy po natin ang kanilang mga damdamin nung araw na yon at para maibsan po ang kanilang kalungkutan. And then binabalidate na po namin, binibigyan na po namin sila ng ini-interview din po namin sila at ini-intake po namin sila. And then after po nun, after po namin mabalidate lahat ng mga naapektuhan sa sunog, we are processing it to ensure the City of Manila will be verifying those victims of the calamities to transmit it to the Office of the Mayor and to other agency to inform them. This is the family being affected po sa nasabing sunog. Para si City of the Mayor is to inform na ano yung magiging hakbang nila na mabibigay po sa ating naapektuhan. Katulad na lang po ng pagbigay po ng cash assistance po sa ating mga naapektuhan, no? Nagbumisita po si ating butihing Mayor Isko Moreno Dumagoso nung September 16. Nagbigay din po sila ng 15,000 po na cash assistance po para maisan po ang kanilang tulong na mabigyan po sila ng matutuluyan po kung saan po sila pwedeng mag-stay at maibsan din po ang kanilang hirap doon sa natamo nila sa sunog po, ma'am. Sir Angelo, medyo medyo malaki sigurong manpower yung i-activate natin dito kasi sabihin mong 2,000 families to, ilang daang tao yung i-interviewin niyo po para ma-verify, 'di ba, yung sitwasyon. So ang dami yung social workers po talaga. Yes, ma'am. In fact po talaga nag-distribute na po kami ng scheduling po sa bawat distrito po, no. Ang Manila Department of Social Welfare ay nagbigay po ng schedule or ating distribution po ng per scheduling of time. Pero na-maximize din po natin ang time. Dahil kasi sir, nagmamadali kayo kailangan magawa niyo siya within the day. Opo, dahil hindi lang din po ang District 1 ang nagtulong dito sa district, kundi lahat po ng district dito sa lungsod ng Maynila sa social welfare, no? Kung matatandaan niyo po, ang Manila Department of Social Welfare ay may mga social worker, no? Yes. So bawat social worker po ng different district po, from District 1 to District 6 and to Baseco Satellite. So lahat po yun nagtulong-tulong. Kasama din for po this nila. case po, Yes. Kasama din po ang ating child development workers. Kasama din po ang disaster team sa pag-interview, sa pag-handle po ng libo po nating pamilya na apektuhan. Hindi lamang po ang departamento po namin sa social welfare, kasama din po namin ang iba't ibang ahensya ng department sa lungsod ng Maynila. Nandun din po ang Department of Public Service, City Engineering Office, at ang Manila Police District. So no? parang ang nangyari, interagency na rin talaga. Opo. Kasi hindi talaga kakayanin ng office nyo lang alone. Tama po. Ayun po ay with coordination naman po ng hindi lamang po isang departamento kundi buong departamento, interagency po ng lungsod ng Maynila. At ang kapakanan po ng ating mga mamamayan ay iniisip din po ng ating butihing mayor na si Yorme, no? Para maibsan po ang kanilang
nararamdaman ang kanilang kahirapan sa sunog na nangyari, ay minabuti po na makipag-coordinate at makipagtulungan ang bawat departamento sa lungsod ng Maynila. Oo. At ayan po ay kasalukuyan pa rin pong nasa Antonio J. Villegas High School ang Pangulo upang personal na matignan ang kalagayan ng mga kababayan nating nandoon. Kanina, Sir Angelo, galing tayo dyan, may mga nakausap tayong ilang mga nabiktima netong sunog sa Happyland. At ayun nga po, iba-ibang kwento talaga. Merong iba sa kanila na dyan na lang tumanda sa Happyland. Mayroon din namang mga galing probinsya na dyan palang magsisimula sana ng buhay kasamang pamilya, pero nangyari itong trahedya. Pero at the end of the day, yun nga, sabi nila, tuloy lang ang laban para sa kanilang mga pamilya. Pero ito, Sir Angelo, meron ding ilan po. Ay, may natanong tayo si tatay kanina. 71 years old na po siya. Pero ang sabi po ni tatay, kahit daw po may ilang beses na siyang nakaranas ng sunog dyan sa may Happyland, ayaw pa rin daw niyang umalis. Kasi nga, sabi niya, ito na raw talaga, dito na siya tumanda, yung kabuhayan niya na nandito na. So, from our end po sa City of Manila, paano po tayo nag-intervene pagka ganito? Ano pong ginagawa natin kapag may mga sitwasyon pong ganito, sir? Usually po si tatay na na-interview po natin kanina, regarding po dun sa kanyang sentiment po sa area na yun, no ma'am? So nakikita po talaga natin na nasa kanya pong karanasan, no, as bilang doon na po siya tumanda, no, si tatay. Doon na din po kasi siya lumaki. So ang karamihan po sa atin po dito sa Happyland, no, doon na po talaga sila tumanda. So nakakaakibat po doon sa kanilang pagtanda ay yung band nila doon sa area. So para may sentimental attachment. Yes po. Kasi kung tutuusin po, alam nyo naman po din ang buhay ng ating mga taga-Tondo. Pinaglalaban din po nila ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga hanap buhay. Isa na din doon ang kanilang tirahan. No? Pinaglalaban po nila yan. Pero dahil po doon sa nasabi po nyo na hindi po umaalis dahil po nasunog, no? Binibigyan po natin sila ng intervention kung paano po natin sila mahihikayat, no? Katulad na rin po ng coordination with our National Housing Authority and DSUD and to Urban Settlement Office ng City of Manila, no? Dito po nagkakaroon po tayo ng series of coordination, monitoring on how we can provide other alternative, no, upang mapag-usapan po kung ano po yung pwede po nating maibigay. Pero so far po naman, dahil ito po ay nasunog din po, no, ngayong is this still immediate, no? Nasa pa din po tayo na immediate intervention. After po noon na pag meron po tayong family na hindi din umaalis dahil may sentimental sila, doon na po tayo magtatap ng mga organization, ng mga different department, not only to local and but also to national level po. Oo. Kasi sir, yun nga, halimbawa, gusto pa rin nilang bumalik, pero dahil nasunog na, completely all out, wala talagang natira, wala naman din talaga sila ibang mapupuntahan. So, possible din po ba na halimbawa, although lagi natin silang, kumbaga, on our part po, talagang hihikayatin talaga natin, di ba? So, halimbawa, may iba sa kanila, doon na lang po kayo muna tumira sa mga kamag-anak nyo, ganun po ba ang may mga... Yes, ma'am. Usually, karamihan din po sa Tondo, no, or sa Happyland specifically, may mga relative din po sila from different barangays, no? So, kung makikita po natin, no, minsan po doon po sila nag-i-stay para po na mabigyan po sila ng pansamantalang tirahan doon po sa mga kamag-anak nila, sa relative nila. Pero at the same time po, pag wala po talagang kamag-anak or relative, tayo po nagbibigay ng intervention for kung ano pong temporary shelter, kung pwede po saan po sila pansamantala na sa temporary shelter. And after po na may mga probinsya sila, yun po yung time na i-coordinate na po natin with the Department of Social Welfare and Development or DSWD through pag-abot program. Dahil may mga probinsya po sila na doon sila nag-i-stay. Pero meron din naman po ng mga non-Manilans na dito po nag-i-stay, no? Na dito na po lumaki, dito po residente, dito po botante, pero nawalan na po ng tirahan. Ay bibigyan po muna natin pansamantalang temporary shelter po, no?
meron din po kami sa Manila Department of Social Welfare. Nandoon yung shelter. Yes. Oo, Sa RAC is temporary shelter po dahil wala po talaga matitirahan. Is we will also tap the informal settlers focal person po natin dito, no, on how to address this at the same time, no, for validation na din po kung meron pa po ba silang nearest relative here in Manila or in the provinces, pwede po natin itong coordinate. Convince sa kanila. Yes, convince, ma'am. Kasi actually, mahirap yun, ma'am, no? Yung kapag doon na sila ulit mag-i-stay doon sa... Yun nga eh. Kasi, kumbaga, yung iba talaga, ito na yung naging buhay kasi nila, di ba? Dito na talaga sila tumanda. So, medyo malaking pagbabago rin talaga, ano, sir? So, yes, pag once po ba na lumipat na sila, say for example, may kamag-anak sila dito within Manila, lumipat na sila, continuous pa rin po ba yung intervention natin sa kanila? Or... Yes, ma'am. Usually, ang mga kliyente po natin na naapektuhan or hindi man maapektuhan ay meron po tayong programs and services po na natatanggap sa different district po sa ating Manila, no? Ang Social Welfare and Development Office ay nagbibigay po ng mga agarang tulong, whether it is immediate or long-term intervention, ma'am. Yes, oo. Meron po tayo na mga basic na crisis intervention unit sa ating City of Manila. Doon po tayo nagbibigay sa kanila ng mga assistance like educational assistance, financial assistance, medical assistance, burial assistance, and other assistance po na nakapaloob po doon po sa area po natin within Manila, no? Kasi hati-hati po per district. So, if for example si Happyland, no, from 105, meron po siyang assistant for financial, pwede po nating ilapit yun from district office natin. Kung ano yung pinakamalapit na district na malilipatan nila, tama po ba? Yes po. At meron din po tayong mga public hospitals within Manila, no? At yun po, naibsan naman din po ang kanilang kahirapan sa buhay para masolusonan din kung ano man ang pangangailangan ng ating mga pamilya. And ito po, Sir Angelo, no, hindi po pwedeng hindi natin ito mapag-uusapan kasi itong lugar nga na nasunog sa Barangay 105 ng Tondo ay yung nga kilalang Happyland. Diba? Parang ang ironic lang kasi parang sa pelikula, Happyland, pero ganito yung nangyari. Bakit po ba Happyland nang ipinangalan dito? Usually, ma'am, ito ay parang kung tutuusin, magandang istorya yan kung bakit po Happyland ang pinangalan po doon sa Barangay 105 kung saan kilala bilang Happyland. Usually po, ma'am, ang Happyland is name of a large slum community. Ironically nga po, so name from Visayan word po. Ang Visayan word na Happyland means smelly trash or dump site. Smelly trash. Yes. So para siyang tapunan ng basura. So ang Visayan word ng Happyland ay tapunan, no? So ang Happyland na Visayan word, dahil po siya ay, ang meaning po nun ay tapunan ng basura, para ito ay maging positive, in other word, ginawa na lang po itong Happyland. Yes. Kaya nabuo po ang pangalang Happyland. Parang pampelikula na. Yes, opo. At kami po ay inyo pa rin napapanood sa Facebook pages and the YouTube channels ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office, Department of Social Welfare and Development, at City of Manila. Kanina po, pagkagaling ng Pangulo sa Antonio J. Villegas High School Evacuation Center ay nagtungo naman po siya dito sa General Vicente Lim Elementary School sa may gawing Rojas Street naman, dito pa rin sa Barangay 101 ng Tondo, Manila. Kasama pa rin po ng Pangulo si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, at si Vice Mayor Chi Atienza. Ngayon naman po, Sir Angelo, ilan naman po or meron pa rin bang families na nakastay po dito sa supposedly evacuation center na General Vicente Lim? Usually po, ang ating pong evacuation site po sa ating school na Vicente Lim Elementary School ay pansamantala pong inilikas po or pansamantala pong binigyan po natin sila ng other na malilipatan po, no, sa ating mga relative, sa relative po nila within the area po ng Manila po, no, sa relative po ng mga different barangays po kung saan po meron po silang pamilya po doon.
Wala na po tayong evacuee sa Vicente Elementary School. Started September 17, no? At according din po sa ating coordination with Principal Josefina Villarreal, mag-start na po ang ating mga klase ng ating mga estudyante, no, sa Vicente Lim Elementary School. Okay. So after po kasi ng online or synchronous activity po ng mga bata sa elementary school, ay ayun po minabuti po na pansamantala pong bigay po sa atin ang mga iba pang mga evacuation site. Magandang araw, mga taga-Hapilan. Napaka-espesyal lang araw ninyo. Alam ko, mahirap yung pinagdadaanan natin. Pero natutuwa naman ako dahil sa laki-laki ng Pilipinas, so dami ng mga pagsubok natin sa buhay. Pwede ba isang mainit na palakpakan at pagsalubong sa ating Pangulo ng bansa, President Ferdinand Marcos Jr. Marami pong salamat, Jorme. At nandito lang po kami dahil alam na balitaan namin na yun na nga nagkaroon ng malaking sunog. Maraming nadala sa evacuation center kagaya po ninyo. Kaya kinausap ko kagad si Gatchalian ng DSWD para makapagbigay kaagad nito mga relief good at saka yung cash assistance. Para naman kayo kasi ginagawa po namin yan dahil siyempre lahat kailangan ng pagkain, lahat kailangan ng gamot, lahat kailangan ng pagsisilungan. Ngunit hindi lahat ng pamilya pareho ang pangangailangan. Meron yung may bata, may sanggol, meron yung mga matanda. Kaya iba-iba, kaya nagbibigay po kami ng cash para meron kayong gagamitin para sa sarili niyong pangangailangan para sa pamilya ninyo.
Kaya dapat talaga pagkatapos po nito, pagka panahon na pwede na kayong bumalik sa inyong mga tahanan, ay ang gagawin po natin ay titignan po natin kung paano makatulong yung pamahalaan para sa pagpatayo ulit ng bahay o pagrehabilitasyon ng bahay, pagpaayos ng bahay. At siguro, next time, wag na kayo nagsisiga dito sa malapit sa mga bahay para hindi na maulit itong sunog na ganito. Naintindihan ko naman, wala nang paglalagyan. Pero pag-ingatan po ninyo kasi kawawa naman yung mga nasasalanta sa ganyang klaseng calamity. Kaya ingat-ingat lang po. At kahit na ganitong mangyari, asahan po ninyo, ang gobyerno ninyo nandito, binabantayan kayo, inaalalayan kayo, at titiyakin namin na maaalagaan namin kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Lagi pong ganyan, pagka meron kaming evacuation center na linagay, meron po tayong, siyempre meron itong mga relief good, meron itong mga cash, pero ang nangyayari din ay pati medical team, meron po dyan medical team, kasi lagi namin inaalala, kapag ganyan, mga evacuation center, kapag napakasikip, isa lang dyan magkasipon, wala pang isang araw, nagkalat na, lalo na yung mga maliliit. Kaya nandyan po ang ating mga nurse, mga doktor, para tignan lang, matiyak lang na nasa maganda kayong kalagayan. Kaya po, sige lang po, konting tsaga lang po, pero gagawin po namin ang lahat para makabalik na kayo sa normal na ninyong buhay. Kaya sige po, patuloy na. Natigil tuloy yung pagbigay ng pera. Teka, titigil ko na yung speech ko para matuloy yung pagbigay ng assistance. Sige po, maraming salamat po. Alam nyo, nag-uusap kami ni Mayor, ika namin sa isa't isa, alam mo, ang Pilipino lang ang makikita mo, nasunugan na ng bahay, nakangiti pa, kumakanta pa. Ang galing talaga ng Pinoy. Ibang klase talaga ang tibay, tapang ng Pilipino. Pagpatuloy niyo po yan, nandito po kami sa likod ninyo. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan po ay nandirito pa rin po ang Pangulo sa General Vicente Lim Elementary School. Kasama po niya si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Manila City Vice Mayor Chi Atienza. Ngayon po ay ongoing pa rin ang distribution ng iba't ibang government assistance mula po sa DSWD. Dito yan sa may General Vicente Lim Elementary School. Kabilang po dito ang pamamahagi ng 15,109 pesos each sa mahigit 1,000 at 400 pamilya sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng Departamento. Bukod po rito ay namimigay din ng mga family food packs, hygiene kits at hot meals ang DSWD at the same time, Sir Angelo, patuloy din naman ang pamimigay din ng City Government of Manila ng breakfast, lunch at dinner sa lahat ng evacuees. Sir, balikan po natin yung napag-usapan natin kanina, no? Kasi nga nakakalungkot, parang nga sa pelikula, Happy Land, pero tragedy yung nangyari sa kanila. Kung tutuusin talaga, hindi talaga biro ang mawalan ng tahanan dahil sa sunog po, no? And itong Happy Land po is said to be among the poorest slums here in the City of Manila. No? So sa inyong palagay, sir, what could have prevented situations like this? Kasi nga kung titignan natin, paulit-ulit na pong nangyayari, sir, yung sunog na ito. Regarding po sa ating mga areas, no, na disaster prone area, no, and let's see to it that we also have some intervention program, no. Yes. Especially we have also some of the organization or government agencies to tap with it.
So the Bureau of Fire Protection, no, we have ongoing coordination with them, and aside with the Manila Department of Health, no, to inform them through their health, no, especially by dun sa ano pa nga sa Bureau of Fire Protection, binibigyan natin sila ng mga seminars on other training on how to example of him is to prevent disaster, how to inform how to prevent such incident of fire or like this po, no. At saka aware din po sila barangay officials from different barangays on how we can prevent them to this incident. Okay. At dito po nagtatapos ang aming live coverage ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng sunog sa Happyland, Tondo, Manila. Ako po si Gaba Niked mula sa Radio Television Malacanang. Ako naman po si Angelo Gabriel Avila mula sa Manila Department of Social Welfare. Less than 100 days na lang po bagong araw ng Pasko. Pagdating sa spirit of giving, naway hindi magmaliw sa atin lahat ang diwa ng pagtutulungan, lalo na sa mga kababayan nating may pinagdaraanan. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan sa pagbangon, walang maiiwan sa kaunlaran. Mabuhay ang bagong Pilipino at mabuhay ang bagong Pilipinas.